Mahigit 2 milyong piso ang bawat isang unit modern jeepney mula sa iba't ibang manufacturer ayon sa Department of Transportation. Ang mga modern jeep ang ipapalit sa mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program na isinusulong ng pamahalaan. Layo nito na mas maging ligtas ang mga pampublikong transportasyon at mas maging komportable ang biyahe ng mga pasahero. Sa tanong kung affordable na ba ang higit 2 million pesos na unit ng modern jeep, ito ang sagot ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Siguro papakiusapan natin itong mga manufacturers, no? Kung pwedeng magbigay pa sila ng discount, no? Sa motor show ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang 112th founding anniversary kahapon, ipinakita ng DOTR ang iba't ibang klase ng modernized jeepney. Kasama dito ang mga unit na nagagamit na sa kalsada mula sa mga manufacturer sa China, Korea at Japan. Pasok ang mga ito sa mga requirements ng PUVMP kagaya ng CCTV cameras, handbrake, mataas na headroom, Euro 4 engine at device para sa automated fare collection system. Bukod dito meron ding mga locally manufactured na modern jeep na taglay pa rin ang itsura ng iconic jeepney. Isa dito ay gawa ng Francisco Motors. Ibinida ng kumpanya ang kanilang prototype fully electric jeepney na may aircon, CCTV, nakakatayo ang mga pasahero at may device na din ng automated fare collection system. Ayon sa service provider ng Francisco Motors, maraming benepisyo sa pasahero at mga tsuper kapag QR code o online ang pagbabayad. Pangunahin dito ay maiiwasan ang hindi pagbabayad ng mga pasaherong sumasakay. So we're moving the Philippines to digital payments, and there's a lot of benefits there. So there's, at the moment, missed payments from people jumping on and off the jeepney without paying. This sort of system, quick and easy mobile payments, captures that. It's a record-keeping system as well. Plano ng Francisco Motors na maibenta sa publiko ang fully electric modernized jeepney na gawang Pinoy nang wala pang 1 milyong piso. Our price indicator here is 985,000 per unit. Bukod dito meron ding isa pang modernized jeepney na itsurang tradisyonal, gawa naman ito ng Black Hawk Philippines. Halos parehas ang presyo nito sa mga imported unit na higit 2 million pesos, pero ang pinagkaiba, Euro 6 na ang makina na gagamitin at may mga insurance na rin nakasama sa package deal kapag kukunin ng mga kooperatiba. Ang aircon jeepney natin may automobile na air condition. Meron rin po siyang fire extinguisher as in case of emergency. Meron rin pong isa sa ating sa driver's seat. Meron rin po yung LED dome lamp para sa kasi minsan hirap po yung mga pasahero natin humanap ng jeep, hindi po kita minsan. And yung CCTVs po, recorded po siya with makikita po yung mukha. Parang ang ano po natin dito is ranging from 1080 pixels to 4K, which is kitang-kita po talaga yung mukha ng pasahero. Binigyang diin naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang kahalagahan ng modernisasyon sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Yun po mga drivers natin, hindi na sila masyadong mahihirapan na mag-operate ng mga vehicles. Kanina nasubukan mo, power steering pa yung manubela ng ating mga sasakyan. Pag-suportahan po natin itong ating vehicle modernization program ay talagang makikinabang yung mga stakeholders, hindi lang yung mga pasahero. Matatanda ang kasama sa tinututulan ng mga transport group na manibela at piston ang umano'y mataas na halaga ng mga modern jeep na ipinapalit sa mga tradisyonal na unit kaya sila nagsasagawa ng transport strike. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.